Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lunch Muscut and welcome back again here on our channel. So guys, narito na po yung pinakahihintay po ninyong Part 6 po ng Houseboy. Malalaman po natin kung ano ang mangyayari sa pagitan ni Larson at ni Enzo. Pero syempre may bagong karakter na papasok, which is sino? Si Emerson. Abangan mo yan on this video. And before we start to read the part 6 of Season 2 Houseboy, let's make a very quick shout out po doon sa lahat ng nag-comment sa iba't ibang video po natin recently. So let's start to Mr. Jomar Del Valle, Rodel De Guzman, Aldi Odizon, Dong Jan, Jack Fajardo, Ernesto C, Armando Agayab, Maricris Fernandez, Mikael Mikey, Abi Tubi, Johnny Lagartera, Danilo Macapagal, Ruel Mariano, Jimwell Manzano, Dominador Patawaran, Amadeo Flores, Happy Camper, Beethoven G. Cabayaw, Joel Icaranom, Alan Marasigan, Tessie Moreno, Randy Monserrat, Rich Ruelan, Gian Dayola, Armada Charito, Mirafe Ropal, Evelyn Tirol, Elaine G. Alcantara, Rino Cabarles Neptune, Felipe Matugas Jr., Rogelio Yueño, Rico Gumial, Orlando Tuazon, Joe Adaro, Bonifacio Ramos, Antonio Jr. Alayon, Juan Leonardo Gonzalez, Fire Dragon, June Bregola, Steve Baclas Gregorio, Avelino Malikid, Roman Taksan, Val Luces, Micael Crezaga, Jude Agonio, Jesso Campo, Paul Mar, Denver John Viroy, Bahrain Sajid Mahali Jailani, Isayas Abarido, and to Mr. Danilo Hugarap. Maraming salamat po sa suporta sa channel na ito. Bago po tayo tuluyang magbasa sa next part po ng ating storya, don't forget to click the subscribe button kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to. And turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And syempre, if you want to make a shout out to the next video that we're going to publish here in our channel, just comment down below on this video. At lastly, huwag ka mag-i-skip ng ads syempre. And now, let's start to read the part 6 of Houseboy Season 2. Let's start to read. Huwag ka mag-i-skip ng ads, please. Houseboy Season 2 Part 6. Enzo's POV. Pagpatak ng alas 12 ay nanood naman kami sa labas ng fireworks display. Maya-maya pa, habang tahimik akong nanonood ng makukulay na fireworks, ay nilapitan ako ni Sir Larson. "Happy New Year, Enzo," nakangiti nitong sabi sa akin. "Happy New Year din po, sir," nakangiti kong sagot kay Sir Larson. Maya-maya pa ay inakbayan ako nito habang nakatingala ako sa panonood ng mga fireworks display. Nang akbayan niya nga ako ay napalingon ako sa kanya. At dahil mas matangkad siya sa akin, nakatingala pa rin akong lumingon sa kanya. Nang tingnan ko nga siya ay nakangiti itong nakatingin ng diretso sa mga mata ko. "Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa'yo?" Tanong nito sa akin gamit ang malaki nitong boses. Hindi ko naman maitago ang kilig na nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. "Opo sir, payag na po ako," sabi ko sa paraang malaki ang ngiti ko. "Mabuti naman kung ganon."
At least kapag nasa akin ka, ako lang ang iintindihin mo dahil ako lang ang amo mo at tayong dalawa lang sa unit ko. Sabi nito habang nagtataas baba ang dalawang kilay nito na parabang nanunokso. Sir, naiilang kong iling kay Sir Larson. O bakit parang naiilang ka sa akin? Diba, dapat nga matuwa ka pa? Lakas loob nitong sabi sa akin. At sa kanya ako hinatak palapit sa kanya. Ang pag-akbay niya sa akin ay napalitan ng mahigpit na yakap na siyang kinagulat ko. Matapos ang panonood namin ng mga fireworks display, ay at saka naman kami sabay-sabay na kumain. Sa oras ng pagkain ay hindi ako mapakali dahil sa halos lahat ng gagawin kong kilos ay maiging nakatingin si Sir Larson sa akin. Minsan, nahuhuli ko itong nakatingin sa akin. Sa paglipas ng araw ay mas lalo pang nagpakita ng motibo si Sir Larson. Isang bagay na siya namang nagbigay sa akin ng mas malalim na pagtingin sa kanya. Ang pag-asang inaasam ko ay halos abot kamay ko na. Hanggang sa sumapit ang araw ng pagbalik ni Sir Larson sa Taguig. Alas 6 pa lang ng umaga ng araw na yon ay naghihintay na ako kay Sir Larson sa sala. Hinihintay ko ang pagbaba nito mula sa kwarto niya. Bitbit ko din ang lahat ng gamit ko sa mga oras na yon. Maya-maya pa ay tuluyan naman itong lumabas mula sa kwarto niya. Pagbaba nito sa hagdan ay tumambad sa akin ang napakagwapong anyo ni Sir Larson. Nakasuot ito ng white t-shirt, jacket at maong na pantalon na bumagay sa kanya. Well, halos lahat naman ng maaari niyang suotin ay bagay sa kanya dahil matangkad at maputi itong tao. Dagdagan pa ng pagiging balbas sarado nito na siyang nagpadagdag sa lakas ng dating nito. Kanina ka pa ba naghihintay sa akin? Tanong nito nang may halong ngiti sa labi nito. Tinaas naman nito ang suot niyang shade at saka tumingin ng diretso sa mata ko. Hindi naman po sir, sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Maaga tayong aalis dahil ayaw kong maabutan ng traffic sa daan. Seryosong sagot nito sa akin. Sige po, sagot ko sa kanya. Matapos nga namin makapagpaalam kay Ma'am Madison at kay Joshua ay agad na din kaming umalis. Sa oras ng biyahe ay medyo nakaramdam ako ng pagkailang mula kay Sir Larson dahil naging tahimik at seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Napansin ko din na sumusulyap-sulyap ito sa akin. Nang makalabas kami ng Pampanga, ay dito ko na siya narinig na gumawa ng isang malalim na buntong hininga bago siya tuluyang nagsalita. Enzo, matanong ko lang, para sa'yo, gaano ba importante ang isang tiwala? Tanong nito sa akin na siyang
Pinagtaka ko. Sobrang importante po, sagot ko sa kanya. At sa puntong ito ay nagbago na ang ihip ng hangin. Katulad ng sabi ko sa iyo noong una ay hindi ako mahilig sa instant coffee. Sa madaling salita, hindi ko hilig ang isang bagay na nakukuha lang sa madalian. Gusto ko pinaghihirapan at totoong dumadaan sa proseso. Parang tiwala, pinaghihirapan. Seryosong sabi ni Sir Larson habang nagmamaneho. Hindi ko po kayo maunawaan, sir. Nauutal at kinakabahan kong sagot kay Sir Larson. Tumawa naman ito sa nakakalokong paraan bago ito muling nagsalita. Gusto mo ba talagang maunawaan ang lahat? Sige, bibigyan kita ng halimbawa para naman makarelate ka kahit papaano. Muli nitong sabi sa akin at saka muli siyang nagsalita. 4 years ago, may nakilala kong isang lalaki na nagngangalang Kael. Totoong na-inlove ako sa kanya. Those sweet and his lovely words made me in love to him. Isang bagay na pinagsisihan ko. Imagine, nagmahal ako sa isang taong hindi ko kailanman nakita. Nagmahal ako ng isang larawan dahil eventually, si Enzo lang pala ang nasa likod ng lahat ng iyon. Now Enzo, tell me, who is Kael? Sagot nito sa seryosong paraan. Abot langit ang kabadong nararamdaman ko sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat. Sir, hindi ko po kayo nauunawaan. Tanging naisagot ko sa kanya. Enzo, huwag ka nang magmaang-maangan pa. I know, you know what is happening right now, and I know you know everything. Seryosong sagot pa rin ni Sir Larson. Nang makita kita sa bahay, alam kong ikaw yung nakausap ko 4 na taon ang nakararaan. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukhang yan dahil tinatak ko sa utak ko ang bawat hugis ng mukha mo. Nakakatawa lang dahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan na mag-cruise ang landas natin. Sabi nito na siyang kinatahimik ko. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Nagpakilala ka noon bilang si Kael at dahil alam mong hindi kita papansinin, kaya naman gumamit ka ng ibang larawan para mapa-inlove mo ako. At totoong nagtagumpay ka naman, kaya nga naisip kong gumanti sa'yo noong Christmas eh. At naniniwala akong nahulog ka sa mga patibong ko nitong mga nakalipas na araw. Akala mo ba, totoo ang lahat ng pinakita kong kabaitan sa'yo? Pues nagkakamali ka dahil ang lahat ng iyon ay planado ko. Alam mo bang pwede kitang sampahan ng kaso sa ginawa mo sa akin? At pwede kang sampahan ng kaso ng taong kinuhaan mo ng mga pictures. Now, bago kita tuluyang ihatid sa presinto, tell me, who is Kael? Sabi nito na siyang nagpakaba sa akin ng sobra-sobra.
Magkahalong takot at kaba akong nagsalita sa oras na yon. Sir, kaklase ko pa talaga si Gael. Siya po talaga ang nakapansin sa Facebook mo nang minsang mapadaan po ang account mo sa wall ko. Siya din po ang nakausap mo noong una. Pero dahil sa account ko po iyon, siya po ang nag-udyok sa akin na kausapin ka sa ikalawang account na ginawa ko. Kaso binlock mo po ulit ako dahil sabi mo nga hindi ka naman po interesado. Kaya naisip namin na gumawa ng isa pang account upang magpanggap at pangalanan nga po ni Gael ang ginamit ko sa account na yon. Sir, pasensya na po sa nagawa ko. Huwag niyo na po akong dalhin sa presinto. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Umiiyak kong sabi kay Sir Larson. At sa tingin mo ba paniniwalaan kita? Kung totoo man ang mga dahilan mo, nakakatawang isipin na isa kang uto-uto. Masyado kang nagpaagos sa mga payo ng kaibigan mo. Kawawa ka naman, Enzo. At alam mo bang kinuha ko lang ang loob mo para makuha ko ang tiwala mo. Ngayon ay nararamdaman mo na ang sakit na pinaramdam mo sa akin noon. Ang sakit umasa, no? At ang sakit maniwala. Ginawa ko din ang bagay na ito para alisin ka sa pamamahay namin. Ayaw kong may umaaligid-aligid na manloloko sa loob ng pamamahay namin at lalo na sa pamilya ko. At dahil hindi naman ako ganon kasama, at katulad ng pinangako ko sa iyong 15,000 monthly, ito ang 180,000 pesos cash. Katumbas ng sahod mo sa isang taon, layuan mo ang pamilya ko. Galit na sabi ni Sir Larson sabay abot sa akin ng isang kulay puting sobre. Pero sir, hindi ko naman po kailangan ng malaking halaga ng pera. Ang kailangan ko po ay maayos na. Sabi ko na agad niyang pinutol. Bahala ka kung ano ang gagawin mo sa perang yan. Bumaba ka na bago pa kita dalhin sa presinto. Seryoso at galit na sabi ni Sir Larson na siyang nagpaiyak sa akin. Sir, hindi ko po alam kung saang lugar ito at hindi ko po alam kung saan. Sabi ko na muli niyang pinutol. I don't care. It's not my problem anymore. Get out from my car. Galit na sigaw ni Sir Larson sa akin. Umiiyak kong dinampot ang mga gamit ko mula sa sahig ng kotse niya. Bilisan mo ang pagkilos mo bago ko pa maisip na ihatid ka sa presinto. Muling sabi ni Sir Larson. Nang tuluyan na nga akong bumaba mula sa kotse, ay mabilis nitong pinatakbo palayo mula sa kinalalagyan ko ang sasakyan niya. Umiiyak naman akong napaupo sa gilid ng isang tahimik at halos walang taong kalsada kung saan niya ako iniwan. Maya-maya pa ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tumayo mula sa pagkakaupo. Nang mga oras na yon ay wala akong idea kung nasaan ba talaga ako. Wala akong makitang mga bahay.
wala ding dumadaan na mga tao at sasakyan. Kaya naman, sa gitna ng kalsada at ilalim ng matinding sikat ng araw, ay wala akong pagpipilian kundi lakarin ang isang mahaba at tahimik na kalye. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay tuluyan kong narating ang kalsadang halos mapuno ng mga pampasaherong sasakyan. At dahil hindi ko alam kung nasaan ang eksaktong lokasyon ko, pumara na lang ako ng masasakyang taxi. Sa taxi, habang nakasakay ako ay halos pigilan ko ang mga luhang gustong kumawala. Totoong masakit pala ang umasa katulad ng ginawa ko kay Sir Larson at katulad ng ginawa niya sa akin. Masakit pala na harapin ang katotohanan. Mahigit 1.5 oras din akong nakaupo sa taxi bago tuluyang huminto ang sinasakyan kong taxi sa mismong tapat ng lumang bahay na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Nang makapasok na nga ako sa loob ng lumang bahay, ay doon ko binuhos ang lahat ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Nang araw na yon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak, sisihin ang sarili ko at maawa sa sarili ko. Totoong umasa ako sa magandang ipinakitang ugali ni Sir Larson, pero bakit ba hindi ko naisip na isa na pala iyong patibong o isa na palang patibong ang lahat ng kabutihan niya sa akin? Alas 8 na ng gabi nang maimulat ko ang mata ko. Nakatulog na pala ako kanina habang umiiyak. Nang imulat ko nga ang mata ko ay halos wala akong makita. Tulad ng dati, madilim ang bahay namin dahil sa walang kuryente. Saglit kong hinanap ang gasera at saka ko binuksan upang magsilbing liwanag ko. Pinilit kong ayusin ang sarili ko ng gabing yon. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko upang maibsan ang bigat na nararamdaman ko. Kaya ko to, bulong ko sa sarili ko sa mga sandaling iyon. Nang gabing iyon, gusto ko sanang kausapin si Ma'am Madison sa paraan ng pagtawag ko sa telepono, pero hindi ko na din ginawa dahil malamang sa mga oras na yon ay alam na ni Ma'am Madison ang totoo. At hindi magandang tingnan kung sakaling magtrabaho pa akong muli sa bahay nila matapos ang ginawa ko kay Sir Larson. Lumipas pa ang 3 araw magmula noong umuwi nga ako. Pinilit kong tanggalin ang lahat ng lungkot na nararamdaman ko. Maigi ko namang pinag-isipan kung ano ang gagawin ko sa malaking halaga ng perang hawak ko. Ang mga perang mula sa sahod ko, perang binigay sa akin ni Kael bago nga sila umalis patungo sa ibang bansa, at ang perang inabot sa akin ni Sir Larson upang layuan ko ang pamilya niya. Hindi ko naman talaga dapat tatanggapin ang perang iyon. Pero hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong gawin ng mga sandaling iyon, kaya hindi ko na din naibalik kay Sir Larson.
Aaminin kong kailangan ko naman talaga ng pera. Hanggang sa napag-isipan kong gamitin ang kalahati ng hawak kong pera para sa pag-aaral ko. At ang matitirang kalahati ay hahatiin ko naman para mapakumpuni ko ang mga sira sa bahay katulad ng bubong at dingding. At ang matitira pa ay gagamitin ko sa itatayo kong negosyo na sari-sari store. Isang buwan ang lumipas, tuluyan kong napaayos ang ilan sa mga sira sa bahay. Nakapagpatayo na rin ako ng sari-sari store na siyang pagkakaabalahan ko habang hindi pa ako nakakapasok. At least, may kinikita ako habang naghihintay ako sa pagbubukas ng klase. Hanggang sa sumapit ang buwan para sa enrollment, napili kong mag-aral sa isang college school na malapit lang din mula sa bahay. Pinili ko ang eskwelahang malapit lang mula sa bahay upang makatipid na din sa pamasahe. Kumuha ako ng kursong Hotel and Restaurant Management hanggang sa tuluyan na nga akong makapasok sa paaralang napili ko bilang isang ganap na estudyante. Hindi naging madali ang lahat para sa akin. Estudyante ako ng ilang oras sa isang araw at tindero naman ako kapag nakauwi na ako sa bahay mula sa eskwelahan. Aminado akong mahirap ang sitwasyon ko. Halos lahat ng bagay na may kinalaman sa pag-aaral at pagiging tindero ko ay kailangan kong bigyan ng sapat na atensyon sa pamamagitan ng paglalaan ng oras. Nakalipas ang 3 buwan, sa nalalapit na first SEM examination ay kinakailangan ko nang mabayaran ang lahat ng utang ko sa eskwelahan para sa first SEM. Kaya naman, 2 araw bago sumapit ang nakatakdang examination ay nagtungo ako sa accounting department upang kunin ang statement of account ko. Mahaba ang pila sa araw na yun, kaya naman matinding tiyaga ang kinakailangan ko. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakarating din ako sa unahan ng pila. Good afternoon po, ma'am. Kukunin ko po sana ang statement of account ko para sa first SEM. Sabi ko sa babaeng nakaupo sa harap ng computer. Can I have your ID, sir? Sabi nito sa akin at saka ako inabot ang school ID ko. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang babae. Ay sir, wala na po pala kayong babayaran dahil bayad na po ang 1 taon ninyo. Nahangiting balita sa akin ng babae. Paano po nangyari yun? Hindi pa naman po ako nagbabayad, ma'am. Pagsasalungat ko sa babae. Wait lang po, sir ha. Double check ko lang po, sir. Muling sabi ng babae sa akin. Makalipas pa ang ilang sandali ay nagsalita ulit ang babae. Sir, 0 balance na po talaga kayo for this year. Ayon po dito sa mga record ninyo ay binayaran na po
nang inaplayan po ninyong scholarship, ang inyong tuition maging ang mga miscellaneous fee po ninyo ay bayad na din po. Sabi nito sa akin. Pero ma'am, wala po akong natatandaan na nag-apply po ako ng scholarship noong nag-enroll po ako dito. Sagot ko, sa accounting. Sir, pwede po kayong magtungo sa admission office para po sila na ang magpaliwanag sa inyo, sabi ng babae. Matapos nga ang pakikipag-usap ko sa accounting department, ay agad akong nagtungo sa admission office upang linawin ang bagay na tungkol sa tuition ko. Isang lalaki ang nakausap ko sa admission office. Sir, itatanong ko lang po ang tungkol sa tuition ko. Galing po kasi ako sa accounting office para po magbayad sana ng first sem tuition fee ko. Pero ang sabi po ng accounting sa akin ay fully paid na raw po ako for this year. At ang sabi po nila ay binayaran daw po iyon ng inaplayan kong scholarship. Malaking tulong po ito sa akin kung talagang totoo man po ito. Pero nais ko lang po makasiguro kung totoo nga po ang sinasabi ng accounting department sa akin. Sabi ko sa lalaking humarap sa akin sa admission office. Let me check of it. Sagot nito sa akin at saka nito hinarap ang computer niya. Nakalipas ng ilang minuto ay muli itong nagsalita. Sir, ayon po sa record ninyo, noong nag-enroll po kayo dito ay mayroon po kayong mga papeles na pinirmahan. At isa po sa mga papeles na iyon ay ang pag-apply po ninyo sa isang scholarship. At isa po kayo sa mga masuwerteng nakatanggap po ng scholarship. Ang scholarship din po na inyong inaplayan ay hanggang sa makatapos po kayo ng pag-aaral. So meaning, wala po kayong babayaran hanggang sa makapagtapos po kayo. Paliwanag sa akin ng admission office. Isang balitang nagpangiti sa akin. Pero sa totoo lang, ang alam ko talaga ay wala akong pinirmahan na papeles para sa scholarship. Ganon pa man, ay nagpapasalamat ako sa napakagandang balitang iyon. At least, ang kikitain ko sa tinayo kong sari-sari store ay maiipon ko pa. Ang perang nakalaan naman na dapat para sa pag-aaral ko ay gagamitin ko na lang para maibalik ang koneksyon ng elektrisidad at tubig sa bahay. Makalipas pa ang ilang buwan ay tuluyan kong ang naipakabit ang kuryente at tubig sa bahay. Sa wakas, muling nagkaroon ng liwanag at buhay ang bahay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Sa paglipas pa ng mga taon ay naging maayos ang aking buhay kahit na mahirap. Ang araw-araw na gastusin ko ay kinukuha ko sa tinayo kong sari-sari store. Ang buong buhay ko ay ginugol ko sa pagpapaunlad ng kaalaman at buhay. Sa nakikita ko ay unti-unti ko nang naaabot ang pangarap kong magkaroon
ng magandang buhay bago man lang mawala. Pero gayon pa man, alam kong marami pang darating na pagsubok sa akin sa mga darating pa na panahon. Sa pagkakataong ito ay muli kong bubuksan ang susunod na kabanata ng aking buhay. Kasalukuyan na akong 4th year college ng mga panahon na iyon. Totoo naman na wala akong binayaran na kahit na magkano sa pag-aaral ko dahil sinagot iyon ng scholarship ko. Isang araw, wala akong pasok noon sa eskwela, kaya naman nasa tindahan ako noon. Habang nasa tindahan nga ako, ay nag-i-scroll naman ako ng Facebook sa cellphone ko. Nang mapansin ko ang isang message request sa account ko. Nang mabuksan ko nga ang message request na sa account ko, ay may pangalan iyon bilang Emerson. Hi, chat nito sa akin. Nang tingnan ko naman ang date, ay halos 1 linggo na pala ang lumipas magmula nang matanggap ko ang message request na yon. Bago naman ako mag-reply, sinubukan ko munang tingnan ang mga larawan ng lalaking si Emerson. Aminin kong gwapo ang mukha ng lalaking iyon. Sa mga larawan niya sa account na iyon ay isa siyang moreno. Malaki ang pangangatawan at matangkad na lalaki. Gwapo, tanging masasabi ko sa lalaking iyon. Maya-maya pa ay nag-reply na din ako sa chat. Hello sir, may klikong reply dito. Halos ilang segundo pa lang ang lumipas ay may reply na ito agad. Itutuloy.